Hindi ako nakapag-college because nung 2014, yung father ko, nagkaroon siya ng cancer. You at that point, sinabi na sa'yo you were not gonna go to college. As a 17-year-old, anong pakiramdam nun? Basically, hindi talaga kaya. Ngayon ko siya naiintindihan na nasubukan ko na to live independent, lahat ng gastos ko, sarili kong gastos. Hindi talaga kaya. Hindi ka nagalit, hindi ka nagdabog, hindi ka nagtampo. Sinusubukan kong isipin, pero sige, kung ano man mangyayari, kung saan man ako ilalagay, flow na lang. Did you feel that maaga kang tumanda? Yung time lang na nakikita ko na sa mga post, kabatchmates ko, dito na ako magka-college, parang doon lang ako nakaramdam ng FOMO shit. Ayoko pa. Gusto ko pa maging bata. Thank you so much for me. Bakit ka natatawa? Hindi. Sorry. Yun pala. We're on the show. We're with Melo Aguilar, one of the fastest rising content creators, and a person that I personally know. He's with Co-Create as well as one of our creative directors / doing a lot of things. Yeah, I'm just really excited to have another guest on the show. So if you're listening to this, abangan nyo, marami kaming pag-uusapan na masaya. But thank you so much for being here, Melo. Maraming salamat sa pagpayag ng pag-unlock sa aking invitation to join. Oo naman. Actually, bata pa lang ako. Hindi, fun fact. Sobrang fun fact na naalala ko lang nung natanggap ko ang iyong imbitasyon. Okay. Naalala ko lang, way back 2022. For context, nung sinabi ko sa kanya na mag-guest ka naman sa podcast ko, humiga siya. Humiga siya sa lapag. Mamatay-matay siya sa kakatawa. Hindi ko alam kung ma-offend ba ako doon. Dahil niyaya ko siya, but sabi ko, invite ka naman, bigla siyang tumalon-talon, humiga, mamatay sa kakatawa. But sige, go ahead. Kaya ganun yung reaction ko. Totoo. Kasi naalala ko lang, way back 2022. 2022 yung nasa isang organization tayo na doon pa lang naririnig ko na Alec Cuenca parang pumapasok na sa organization. Yeah. Nagpapa-webinar ka na about podcast. Yun yung time na ako tsaka yung mga friends ko parang sinusubukan din namin i-pursue yung podcast. Okay. So, sa amin, Diyos ka. Diyos ka. Tapos, nung nakikita ko pa lang nakasama ka ni Yani, sabi ko, hindi ko alam kung bakit. Super excited ako ma-meet ka that time. Na to the point na unconsciously, nadala ko siya sa panaginip. Totoo. Okay. Sakto yung mga content ko, lagi ako nananaginip, no? Kasi sobrang vivid talaga pag nananaginip ako. Anyway, napanaginipan ko si Alec Cuenca. Tinuturuan niya daw akong mag-podcast. Tapos tuwang-tuwa ako. Tapos feeling ko mangyayari na siya. So, fast forward 2022 to 2024. 2024, feeling ko doon tayo mas naging mag-close. Tayo out of the country trip, Yeah, Bali, of course. right? Bali, just one of our, Yeah. many bondings together. We're bored so Yeah, Bali trip. And then, mas naging close tayo because of Co-Create. Yeah. And then, dumating yung time na super idol kita. Ngayon, idol pa rin naman kita. But very casual na lang na tinatalo kita sa 2K, sa chess, Sa chess. This is life. What a life. Honestly, but no, seriously, happy ako. I'm really happy to have you on the show. When we were lining up guests, I really wanted you to be here because I really feel na there are a lot of people seeing your content, but they don't know this side of Melo that I personally know. And hopefully in this podcast, maybe we can talk about it. But of course, for the people who are not familiar with who you are, syempre, di ba kasi ano ba lang naman tayo small time pa lang tayo, hindi pa tayo ganun kasi Yeah. kahit na marami na nagpapapicture sa'yo habang naglalakad tayo. Pakilala ka naman. Who are you and what do you do for a living? Ano ba to? Pag ganyang tanong, usually 0 to 7 years Wag old. muna. Wag muna. Well, Okay. just a brief bio, what you do. Okay. Ako si Melo Aguilar. I'm a motivational and inspirational
I'm a content creator. Before kasi, hirap akong parang sabihin na that I'm a content creator. Kahit na gumagawa na ako ng content before. But ngayon, masasabi ko na fully I'm a content creator because isa sa mga oras na pinibigay ko sa buhay ko is pag-create ng content. And at the same time, being part of co-creating your company. Yeah. Your company. Ano yung bakit ngayon natatawag mo na yung sarili mong content creator? I mean, you've been creating content for a very long time. Bata ka pa lang ata, gumagawa ka din ng content. Oh yeah. Before kasi, bukod sa madami akong ginagawa eh. Nag-start ako gumawa ng content na talagang to the serious level 2020. Entertainment, kung ano-ano lang because of, okay na ba? Kwento ko? Yeah, go ahead. Kwento ko lang para start ako gumawa ng content 2020 dahil 2020 merong pandemic. But ever since bata ako, gusto ko na talaga gumawa ng content. But feeling ko, sobrang huli ko na. Parang sobrang late na to create content kasi marami ng mga nauna, marami ng mga nagbablog. Yang alam ko lang that time, YouTube. But 2020, nagka-pandemic. Sa bahay lang ako everyday. Tayo. Napanood ko si Gary V. Hot Town. Sorry. Si Gary Vaynerchuk. Gary V na napanood. Gary Vaynerchuk. Sabi ni Gary Vaynerchuk, TikTok daw ay ang magiging next YouTube. Yeah, TikTok ang magiging next YouTube. So sabi ko, sige nga, try kong mag-TikTok. TikTok ako, parang dub smash pa yung ginagawa ko nung nagda-dub lang ako. Tapos nagkakaroon siya ng views. Tapos na-enjoy ko siya. Hanggang sa nag-post ako everyday. And then, na-hit ko yung first 1,000, first 100,000 na sobrang bago sa akin. Hanggang sa na-hit ko yung first million. Yeah. That was 2020. Tapos 2021, meron akong pinursu ng career which is sales. Okay. Pinursu ko yung sales. So, syempre, entertainment yung mga videos ko. As in, talaga, entertainment. As in, kalokohan talaga. Malakong na content. Yes. Sino pinapanood mo na sa YouTube? Kong. Okay. Pero hindi ko kaya yung kay Kong eh. Sobrang Nanood ko David Dobrik. David Dobrik na nanood Okay, ako. David Dobrik. Pero kasi sobrang lala kasi nung entertainment ko that time. Kasi nagigitara ako. Okay. Sorry sabihin ko to sa podcast mo. Meron ako doon, meron ka na nag-comment, can you do po sa guitar A minor? Finger style A minor daw. So sabi ko, gumawa akong video. A minor, finger style ko yung A minor. Which is, wala namang masama, di ba? Pero sounds wrong. Ganun yung humor ko dati sa TikTok. Ganun ako kalala. So, medyo bastos ka. No? Hindi ka bastos. Medyo. Sa ibang tao. Pero hindi naman. Hindi naman. Okay. So, ganung level yung content ko. So, 2021, may pinurso. Tapos pumasok ka sales. Oo, sales. So, syempre, anong sasabihin ng leader ko sa sales, yung nagbe-mentor sa akin, at anong sasabihin ng mga magiging kliyente ko kapag nalaman nila yung kanilang financial advisor. Ganun yung content. Paano nila ako pagkakatiwalaan? So, naintindihan ko, which is tama nga naman, naintindihan ko na hindi pwede akong ganun online. Yeah. Tapos, ang services ko is finances. Walang maniniwala. So, from entertainment, nag-transition ako into educational content. Okay. So, educational content ako 2021 up to 2024 mid. So 1, 2, 3, 4. Almost 3 years akong educational content na to the point na sobrang master ko ng gumawa ng educational content kasama yung friend ko si ChatGPT. ChatGPT. As in para ako may na-break na code na kaya kong gumawa ng instant viral content dahil ang tagal ko nang nag-educational content. Okay. But sa 3 years na yon kasi halos lahat ng educational content tinuro ko na personal development, dumaan ako dyan, relationship, finance. So totoong at some point nagpaka-motivational, inspirational ako sa TikTok. Yeah.
Pero, dumating din sa point na nung 2024, dun ko naramdaman na shocks, parang nawawala na yung pagmamahal ko sa content. Kasi gumagawa na lang ako ng content for the sake na may ma-generate na sales. Okay. Sales career ako. May for the sake na basta maging educational akong Yep. tao. For the sake of just posting. Yes, so Makapag-post ka lang. oo. So sabi ko, what if subukan ko lang gumawa ng content na gusto ko talaga? Okay. I think deserve ko naman kasi tagal ko nang nag-educational content eh. Tagal ko nang ginawa yung alam kong tama. Yeah. So what if this time piliin ko kung ano talaga yung gusto kong gawin? Okay. Yung something na pag ginawa kong content is yung masaya ko. So nagtry akong mag-content ulit, bumalik sa entertainment. In-upload ko siya, di siya nag-viral. So, okay lang. Kasi not for the views. In-upload ko siya not for the views. Ginawa ko siya dahil yun yung gusto kong gawing content. Para lang mabalik yung love ko sa content. And then, after a month, nasa La Union tayo. Yeah. Sabi ni Liani, parang gulat ako, bakit, ano tong nasa notification ko? Ba't ang daming... It's that one notification na parang sobrang dami na Oo. likes, comments, Oo. ganyan. Oo, after a month. Pag-check ko, yung ginawa kong entertainment content. So, pinakita ko sa inyo, pinakita ko kay Liani. Tapos, sobrang helpful ako kasi yung environment ko that time kayo. Creators. Yeah. Sobrang laking tulong kasi si Yani, kayo, si Gold. Kayo yung nakita ng blind spot in terms of content na nagpa-push sa akin, na nagpasubok sa akin, na nag-work ng sobra. Yeah. Kaya, nung nag-viral yon, sabi ko, kasi akala ko di mag-viral kasi sabi ko, educational ako eh. Hindi na ako pwede sa entertainment. Hindi na magugustuhan ng current audience ko. Pumutok, sabi, i-double down mo. Okay, di-double down ko. And then, the rest is history. Yeah. Lambing is born. And now you're very hot on social media to the point na I'm kahit hot. saan tayo pumunta, may nagpapa-picture sa'yo, and I'm just really happy kasi 'di ba, I've witnessed nung nagsisimula ka pa lang, and then parang di mo pa alam kung ano yung content mo, but then you kind of figured it out, and I'm very, very happy for you. Just want to say that. But here's a fun fact na hindi, I think, alam ng mga tao. Melo is actually very young. Ilan taon ka na? 24. 24 years old. And you mentioned that you've gone through these different stages in your life, careers, whatsoever. Anong age nagsimula sa'yo na parang, creative ako, or I wanna, ito yung path na pwede sa akin? Naalala ko, tinanong sa akin, hindi ko alam kung naalala yun. Tinanong sa akin ito nung first ever natin, add to cart dito, nung kumakain tayo. Sinagot ko, actually, sa MAPE dati. Tapos nagtawanan kayo. Pero yun talaga yung una pumasok sa isip ko nung bata ko. Every time kasi MAPE yung usapan, sobrang excited ako, MAPE. Tapos, ano bang connect ng MAPE? Kasi MAPE, Music Arts, PE. Pag naiisip ko yung MAPE, pag sinasabing MAPE, parang excited na ako kasi it's time para ilabas yung pagka-creative ko. Bata pa lang ako. Hindi ko alam bakit every time nababanggit yung MAPE, every time MAPE yung subject, super excited ako. Dapat talaga ganun eh. Ang MAPE talaga is for creative. It's so nice that you mention it that way. Parang first time ko lang di siya nakita in that sense na totoo, I think from all the subjects like English, Math, Science, diba, very logical. MAPE is the one that allows you to be creative. Ganda kasi ako paborito ko rin yung MAPE. So, yun. So, growing up, ang mga trip ko dati, Lego, yun yung mga laruan ko, Lego, nagbubuo ko. Minecraft, laro ko. Wow, Minecraft. Okay.
Up until now. Hanggang ngayon. Yeah, up until now, pag bored ako, Okay. Minecraft ako. Ah, ah, ang naalala ko lang, every time, kasi hindi ako magaling sa school eh. Hindi ako magaling sa Sa school. ibang subjects. Pero sa mape magaling ka. Yeah. So, magaling ka pa rin sa school. Oh, sorry. Thank you, But- small talk. But sa isang subject lang. Mhm. Kaya ako nasabi yon, hindi ako magaling sa school kasi ang comparison ko yung kuya ko tsaka ate ko. Okay. Kasi sila laging honor sa school. Ako, sobrang sipag ko kahit summer nag-aaral ako. Wow. Summer class. Wow. Bro, solid. Parang elementary, 4 years ako nag-summer. High school, 3 Wow. years nag-summer. Bro, 7 years ako nag-summer. Ano Dude. Ano nangyari nung sa grade school ka, tinamad ka doon sa 3 na hindi ka nag-summer class? Hindi, lumipat ako ng school. Lipat ka school. Mm. Okay. Na, sorry Wow. to say, feeling ko mas madali. Mas allowing. Okay. Mas allowing sila. Wow, suki ka pala ng summer school. Oo, Okay. feeling ko So nga. you were one of those kids na Mm. did you get teased or bullied na dahil Ay, nag-summer hindi. school ka? Hindi eh. Hindi kasi, yung mga tropa ko kasabayan ko din. Yung mga bully, kasabayan ko din. So basically kayo yung mga bully. Hindi na. Wala naman akong friend ng bully. Hindi. Okay. Hindi naman ako naka-experience niyan dahil nagsasummer ako. Wala naman. Siguro asar. Pero wala. Okay. Asan nga tayo? Okay, Growing growing up. Oh, so yon. Alam ko na sa school medyo hirap Okay. ako. But every time nakakita ko ng camera sa TV, may camera sa bahay, camera ng mama ko, pag kinukuha ko siya, merong something na special about it. Parang feeling ko sobrang connected ako. Gusto ko siyang gamitin. Pero hindi ko alam kung paano. Pero gusto ko siyang gamitin, hindi ko alam kung paano. Dumating pa sa point, di ba may mga Lego ako. Bata pa ako nito, mga 8-9 years old. Kasi hindi pa ako nanonood content nun. Ang pinapanood ko mga Lego. Bro, nag-stop motion ako ng Lego. Oo. Sila yung una kong artista. Okay. So, nag-stop motion ako ng Lego. Tapos, growing up, hindi naman nawala yung side ko na hilig sa camera. Lagi siyang nandyan. It's such that may mga times talaga na hindi ko siya na pupursue kasi hindi ko alam na pwede siyang i-pursue. Kasi ang pagkakaalam ko dati nung ako mga high school ako, walang pera sa arts. Pag creative ka, walang pera. So, ang alam ko dati, dapat business, engineer, architect. Wala namang masama Pag mape ka, pag paborito mo yung mape, either magiging choir ka sa simbahan, or Kakanta. mag-start ka mag-painting. Oo. Which is, alam mong walang pera sa Oo. painting. Noon, nakala Meron ko. naman. Ngayon. Siguro. di ba? noon. Yeah. So, but siguro ang isa sa pinaka nagpa-open up ulit sa akin sa creative media nung ako ng senior high school. Ngayon ko lang ito ikukwento sa podcast, sa small talk pa. Senior high school, bro. Nag kami, after nung isang teacher, lumabas kami. Punta kaming kantin. Pagbalik namin sa classroom, nandun na yung teacher. So, bawal kami pumasok kasi late kami. Yeah. Or cutting classes malalagay. So, gumawa kami ng paraan. Okay. Sobrang sakto kasi may audition sa school ng parang film ng mga college student, senior high school kami. Audition ako. Nag-audition ako. Nagtateatro ako that time. Audition kami. Nakuha ako sa audition. For colleges. For college. Okay. So gumawa kami ng kasama ako doon sa sa character sa film. Kaya ko lang siya nakwento kasi doon naging tropa ko yung mga production, gumagawa ng film. So pinapanood ko sila. So dumating sa point na pinapanood ko na sila habang gumagawa ng film. Tapos nagtatanong-tanong ako sa kanila, pwede pa try? So doon ulit na open up na yung hilig ko sa camera, sa film, sa media. Na to the point na may project kami sa school. Pumunta pa ako sa mga college student. Nagpatulong ako magpa-edit. Nagpaturo ako magpa-edit. Ayun, doon ulit na open up. Tapos,
after senior high school, hindi na ako nakapag-college. Nag-work na ako. Nag-work na ako. Tapos, ang first job ko is hindi connected. Hindi naman ako media. Masasabi ko parang nag-start ako sa isa sa pinaka-lowest na work kasi senior high school lang naman natapos ko. Tsaka di naman ako magaling mag-English. Hindi pa ako ganun kagaling mag-edit. So, nag-work ako pero sobrang Anong work mo? ako bro, sa IM Plus, para akong boy. Okay. Yun nga yung term, Runner. boy. Runner. A boy talaga. Boy talaga. Si Jolan dito. Ah. Ganun, pero mas pogi lang ako. Mas pogi lang ako kay Jolan. Dinakwento ko naman to kay Jolan. Okay. Ang lagi kong kwento, akong pinaka-poging boy. Boy kasi utusan eh. Kapag may seminar, ako yung mag-aayos ng upuan. Kapag may kailangan bilhin for the speaker, ako yung bibili. Kabisado ko yung BGC. Okay. Kasi BGC yung office namin. Kabisado ko yung BGC, alam ko kung saan Starbucks. Kabisado ko yung mga bangko. Kasi ako yung naglalakad ng mga bangko, kabisado ko yun. Tapos, ayun, dumating lang sa point na sobrang umepa lang ako. Marunong ako mag-edit. Okay. Tayo Kasi mag-edit. natuto ka from your college friends, di ba? Kasi may nakikita ako mga videos na nire-release nila. Parang sabi ko, may gaganda pa yan eh. Feeling ko, try natin to gawin. So hanggang sa pina-edit ako, Okay. minute na ako, nila Coach Ras, sila Biggs Luis. sabi ni Biggs, si Melo marunong mag-edit. Si Coach Ras di naniniwala. Kasi boy ka nga lang nun. Tsaka tahimik lang ako nun eh. Wala pa ako, mababa pa self-esteem ko nun. Hanggang sa, pinatry ako i-edit, pinatry din ako mag-videographer. Sobrang love ko yun. That time, dream job ko yun, videographer, editor. Videographer, editor. Dream job ko yun. So, syempre, pagka dream job mo, parang pinahiram sa'yo saglit. Sige, try mo. Sobrang enjoy ko siya. Para ako nag-college mag-isa. YouTube ako, pinag-aralan ko, edit ako. Tapos, pagka walang work, napunta akong from Makati, pupunta akong Cavite. Kami ng mga friends ko, gumagawa kami ng short film. Okay. So, doon ko na-practice yung editing, videography. Yeah. Hanggang sa nag-improve na ako na nag-improve. Si Coach Ras, binibenta niya na ako. Binibenta niya yung services ko para mag-videographer. Okay. So, nag-freelance ka na Nag-freelance ako. editor, videographer. Laki pala ng kita. So, yun, happy ako. This was before you went into sales. Yes. Okay. But what got you... why didn't you go to college? Hindi ako nakapag-college because nung 2014, grade 8 ako nito. Tama, grade 8 ako nito. 2014, grade 8 ako nito. Yung father ko, siya yung breadwinner namin. Nagkaroon siya ng cancer, pancreatic cancer. Pancreatic cancer kasi is pag nagkaroon ka nito, may taning na yung buhay eh. Na nalaman ko na lang nung pagtanda ko. So after 6 months, nawala na siya. So nung nawala yung father ko, yung brother ko na yung naging breadwinner. Breadwinner katulong ng mama ko. Tapos, ako, syempre school lang ako. Hindi naman ako, kumbaga sa school academically, hindi ako yung sobrang maipagmamalaki. And ako din, parang, sabi ko rin, okay, senior high school, tapusin ko lang to, gusto ko na rin tumulong. So, tinapos ko yung high school, yung breadwinner namin, kuya ko, katulong yung mami ko. Tapos, tinapos ko na rin yung senior high school. Tapos, ano pa nga after ko gumraduate ng senior high school, decided na ako, okay, mag-work na ako. Kahit saang trabaho, kung ano yung meron, kung ano yung pwede. Nung malapit na yung pasukan ng college, parang doon ako naramdaman ko yung FOMO. Parang naramdaman ko yung FOMO na, shit, parang gusto ko pa pumasok, I don't wanna enter this adulting life pa, ayoko pa.
Parang doon ko siya naramdaman. Parang ayoko pa mag-step, ayoko pa magtrabaho. Wala akong choice eh. So, kailangan ko nag-ano na ako, parang kung ano yung open, kung ano yung pwede, kung saan ako tatanggapin. So what year did you start working? 2018. Ilang taong ka nito? 17 ako that time, pero pa 18 na ako in a few months. So you were 17 years old and you were already working because you had to. What were you doing with yung mga kinikita mo? Curious ako. Nagagawa mo na, kumikita ka 17 years old. Like, 17 years old, may baon pa ata ako up until 21. 21 years old ako, may baon pa ako eh. So, kind of didn't value money that much. But ikaw, 17, ano ginagawa mo sa pera mo? Sorry, natawa ako kasi paiyak na ako eh. Sabi ko, grabe yung mga tanungan ni Alec. Tropa kami nito eh. Best friend kami nito eh. Best friend kita, boy. Best friend kita, boy. Parang yung mga tanong, paluwa na ako biglang, ano ginagawa mo sa pera mo? Natawa ako kasi naalala ko na naman. Anong ginagawa ko sa pera ko that time? To be fair, sinubukan ko naman maging responsible sa pera ko that time. Tingin ko kasi sa pagpapalaki or kung paano ako napalaki. Pero sobrang gastos ko. Nung... And it's okay. Like, if I think lahat naman ng tao na wala talagang financial literacy, darating sa point na yung magagastos na yung pera. And, okay lang din kasi ang kinikita ko naman dati minimum. May inaabot ako sa bahay, pangtulong. As a 17-year-old, ano ka na? Oo, nagbibigay ka na sa tamang family mo. pang-internet. Talaga? At least meron, di ba? 17-year-old? Were you required? Oo na hindi eh. Kasi pwede naman akong tumanggi. Kasi pera ko naman yun eh. Oo, kasi napag-usapan siya sa bahay. Okay, mag-work ka na. Ano pwede mo itulong. Wow. So, oo na hindi. Kasi pwede naman akong tumanggi. I mean, of course, parang hindi siya labag sa loob mo. But still, there was this conversation na if you can, please help. Parang ganon. As a 17-year-old, anong pakiramdam nun? Anong pakiramdam? Like, you at that point, you didn't, well, sinabi na sa'yo, you were not gonna go to college. Basically, hindi talaga kaya. Kasi, kumbaga mas ngayon ko siya naiintindihan na nasubukan ko na to live independent. Lahat ng gastos ko, sarili kong gastos. Hindi talaga kaya. Kasi, tuition, mahal talaga. Mahal talaga. Hindi ko rin maalala talaga kung paano ko siya tinanggap. Pero, di ka nagalit, di ka nagdabog, di ka nagtampo. Sinusubukan kong isipin, pero hindi eh, wala eh. Parang ang hindi ko talaga maalala. Pero wala talaga. Siguro yung time na yun ang naalala ko is, sige, kung ano man mangyayari, kung saan man ako ilalagay, flow na lang. Kung ano man. Yeah. Parang just go with the flow na lang ako. Susunod na lang ako. Yeah. And the reason why I ask you that, because I think as a child, it's hard to grasp like ano yung mga responsibilities ng isang adult. Like ngayon naiintindihan na natin eh, like hindi talaga tinatae ang pera and mga ganong stuff. But then syempre bata ka eh. At least for me on my side, I believed growing up, I believed na it was my right to study. Na it was my right na parang gawan mo ng paraan but karapatan ko tong mag-aral, right? But for you, when yun nga, you wanted it, but then hindi naibigay, right? What was the relationship with your family with that? Na parang how did you guys move forward with that decision? Yeah. Sa akin, di naman siya naging mabigat. Kasi nga, parang tinanggap ko na, okay, mag-work na ako. Na parang, yung time lang na nakikita ko na sa mga post, parang yung mga batchmates ko, dito na ako magka-college, parang dun lang ako nakaramdam ng FOMO shit.
Ayoko pa. Gusto ko pa pumasok. Gusto ko pa bata. Gusto ko pa maging bata. Hindi siya naging mabigat kasi or na-let go ko siya agad. Kasi nga, feeling ko mas that time mas mahalaga yung desisyon na tumulong na lang ako sa family. Kesa ipilit ko pa na okay, school ako. Kasi feeling ko that time wala rin akong karapatan hingin na hindi mag-aaral na lang ako. Kasi hindi nga ako academically magaling. Kumbaga wala akong maipagyabang na grades. Parang hindi ko mailaban kasi kilala ko rin yung sarili ko na baka tamarin lang ulit ako dyan sa school. Kaya hindi rin siya naging bag sa akin kasi super grateful ako na hindi ako nag-college kasi siguro pag nag-college ako baka napariwara ako. So buti na lang. Ang weird super weird ng sentence na yun. Kung nag-college ako, nagpariwara ako. Kasi most ang common talaga is wait lang. pag hindi ako nag-college, right? Pag di ako nag-college, doon ka sa start mag-build ng resentment na di ako pinag-college, sige, mag-iinom na lang ako or pasok na lang akong bisyo for you. Because maybe, growing up, maybe alam mo na agad na parang, maybe not, college is not for me. Hindi ko kayo, mag-college kayo, please. Mag-college kayo, please. Please, mag-college kayo, okay? Hindi, kaya ako yung nasabi. Kasi nga, kilala ko yung sarili ko sa school. Okay. Kilala ko yung sarili ko sa school, mapapariwala lang ako. Yeah. Saka, bakit mo naman nilalaban kung alam mo hindi mo pala, Yan nga. Kaya grateful ako kasi nagtrabaho ako kasi at 17 years old, dun ko na-realize na, shucks, okay, ito yung totoong mundo. Bawal ako yung katulad sa school na pariwara na pwede na to, pwede na yan. Na anong tawag dun? Pa-chill-chill lang. Hindi pwede. Kasi real life to, trabaho to. Ibig sabihin, pagka tamad-tamad, chill-chill, pwedeng walang kainin. Pwede akong tanggalin. Pwede akong walang mapuntahan na. So, ang pinanghawakan ko noon dati sa trabaho, kaya masasabi ko talagang sobrang excellent ako, is wala akong choice. Wala akong choice kundi galingan kasi wala pa akong pwedeng ipagyabang. Hindi pa ako magaling. So, ayun. Kaya again, grateful ako na yun yung naging path ko. Kasi siguro, yun yung binigay na direksyon sa akin para tumino ako. Yeah. So, ang ganda lang. Kasi nga, I mean, we're not saying na huwag ka na mag-college. Pero, parang, if you know that it's a path that is not for you, di wag mo na ipilit. Right? I mean, circumstances, iba-iba yan. But I guess I just wanna really applaud you for, like, how you took that as a child na parang like very young kid, 17 years old, na parang hindi ka na magka-college, like rectang trabaho na. And I'm sure there are a lot of people who maybe has gone through the same thing. But also, since nababanggit mo yan, parang napapa-reflect na din ako na privilege talaga ang makapag-aral. Diba? It's a privilege. It's not just a right, it's a privilege. Lalo na sa Pilipinas, diba, medyo mahal nga ang school. Now, my question for you, what's the pros and cons of you being or working at a very early age? Pros. Unahin ko na yung pros. Ito yung mga magagandang advantage ba? Ang mga magaganda kapag nakapag-start ka mag-work at a young age. Number one is yung commitment and discipline sa akin, dun ko kasi siya na practice. Yung commitment and discipline
in a way. Kasi ang daming ang napansin ko sa amin Gen Zs, daming gusto maging business owners na negosyante. But ibang level yung discipline na kailangan kapag nag-build ka pala ng business. Also kapag sales ka, ibang level din yung discipline na kailangan. And yung discipline, kung ako, kagaya ko, hindi ako isinilang at hindi ako napalaki na disiplinadong tao. Hindi. But na-practice ko siya. Natutunan ko siya. Okay. Naaral ko siya, yung discipline. Na-build siya. Na-build. Talaga siya sa'yo. As in. Na at an early age. Yeah. Na Totoo yan. I mean, that's a good point. Kasi parang college, meron kang pressure na pumasok like 7 a.m., 8 a.m. Kasi may prof, kasi may attendance, right? Kasi tuition to ng nanay mo na papa mo or something. But if you are on your own, like if you're planning to start your business, pag nagtatrabaho ka na talaga, wala nang gigising sa'yo eh. Like, ikaw na yung bahala ka na sa buhay mo. Diba? So, yung discipline, it's something that you build only after school. I honestly believe that. I went through college, medyo matagal, like 7 years. What? But honestly, no, I loved studying din. Oh, yeah. Na-enjoy ko rin talaga yung pag-aaral, pare. Yeah. So sabi ko, 7 years, tapusin ko to, di ba? Ayoko nga tapusin. So nga, mag 8 years. Kasi nag-pandemic lang eh. Pero yung disiplina, na-build ko talaga siya after college. Na parang nung wala na akong choice. Wala nang option kundi kailangan ako na yung gumising sa sarili ko because I want to or because I have goals, I have dreams. So yeah. So that's one process. Yeah, isa pa yan, bro. Kasi nung nag-aaral ako, isa ako sa kaaway ng mama ko every morning sa pagising. Oo. Pero dumating sa point na nung nagtatrabaho na ako, dumating sa point na tulog pa sila ako gising na. Nagugulat yung nanay ko. Ano nangyari kay Melo? Ganong level. Ano nangyari kay Melo? Ba't ganyan na siya gumising? Nauuna ako. So, yun yung isang pros. Mabibuild yung discipline. Number 2. Ano pa ba? Pwede bang ChatGPT? How about when it comes to like confidence? Confidence, oo naman. Feeling mo ba mas naging confident Yeah. ka dahil hindi ka nakapag-college? Feeling ko ba mas naging confident ako dahil di ako nakapag-college? Hindi naman. Hindi naman. But more on, mas na-build yung confident ko kasi pag feeling ko lang sa trabaho, work, nag-sales ako, nag-live independent ako, parang ang daming times na nakaka-proud dahil, shit, nalampasan ko tong problema na to nang mag-isa lang ako. Nagawan ko to ng paraan. Yun yung something na hindi mananakaw sa akin yung experience ko na nilaban ko. Na tingin kong nakatulong sa akin maging confident. Yeah. Hindi dahil nag-college ako. Hindi Dahil the opportunities that came is you parang and the challenges that came, nalagpasan mo siya. And that gave you an early advantage kasi I honestly feel din as well na medyo maaga ka rin mga nagkamali. Alam mo yun? Kasi pag, yari ako college, after ko mag-college, dun lang ako nagkamali talaga eh. Parang dati pag bumagsak ka, okay lang. Bagsak lang naman eh. Ulitin ko na lang ulit. Pero nung nag-work na ako, every part sa business, every failure masakit. Like mayroon siyang baon na failure to. Nagkamali ako. And for me, that was an early advantage. Did you also feel the same way? Advantage? Oo. Did you feel na you had a lot more mistakes because hindi ka nag-college? Yes and no ulit. Yes, kasi tama ka dun eh, mas masakit na yung mali compared sa school lang. Kasi sa school, talaga ba? Mali ko yan.
Okay. Corrected by. Ulitin mo lang. O, sige, mali na ulit. Sa pag work kasi, sa work, parang pag sa work nagkamali, feeling ko, magugunaw na ang mundo. Parang ganong level. No naman, kaya ako nasabing yes and no. No, kasi, hindi ko siya tinitignan as parang failure or mali. Parang nakikita ko siya as opportunity ko yun para matuto. Tama ba? Makes sense. Yeah. So parang hindi siya like hindi siya failure, 'di ba? Kasi it's parang continuous na nangyayari, like dire-diretso siya. So parang you're getting a lesson out of it. So hindi mo siya nakikita ang failure. Yeah, love that perspective. How about the cons? Sa cons. Okay, dagdag ko lang sa pros. Okay. Maaga kang mamumulat sa pera. Okay. Which is super advantage. Yeah. Super advantage kasi maaga ka rin sige, number 4. Kasi ako yung pinakabata sa office. Ako yung pinakabata usually sa friend group. Kasi nga maaga ako nag-start. Mas maaga akong nag-grow, mas maaga akong nag-mature. Mas maaga ka na pasama sa mga kwentuhang mga tito, ganun. Deep talks na agad, Oo, ganun. oo. Ano pa naman ako pag ganyan? Matanong pa naman ako. So, madami ko nakukuha learning. Bakit ka nga matanong? Bakit nga ako matanong? Bakit ka nga matanong? Honestly, yan ang isa sa mga observation ko sa'yo. Like, you have so many questions. And that's a good thing, right? But I think every single time that I introduce like a concept or a task or something, you always try to ask, bakit? Hindi ko alam kung bakit ko na-build yung ba't ko na-build yun sa akin. Why do you think it's important? Kaya siya importante sa akin magtanong kasi gusto ko intindihin. And kahit yung simpleng kwentuhan lang, kaya ako rin tinatanong because genuinely, gusto ko maintindihan, gusto ko malaman. Very curious ako. Again, ano ako parang hindi ako nag-college Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi ko gustong mag-aral. So, ang way ko to learn is people's experience. Kaya ako siguro na-build yung matanong ako. Even kahit sa ibang tao talagang matanong ako. Yeah. Ganda nun. Parang, you either learn from the book or from others' experiences, right? And, but the only way that you're gonna get the lessons from it is if you ask questions. If magtatanong ka talaga. I really admire that about you. Like, you have a lot of questions. Okay. Pros or any other pros and cons? Pros. Sige, yun na muna yung pros. Cons is pag maaga ka nagsimula magtrabaho, pag bata ka nagsimula magtrabaho, ang daming FOMO. Daming FOMO. Dami. So, nafo-FOMO ka rin talaga? Mabilis ako ma-FOMO. Okay, talaga. Oo. Siguro na master ko na lang i-mask na hindi talaga ako na-FOMO. Pero, mabilis ako ma-FOMO. So, na-FOMO ako kasi mga friends ko, Cavite, ako Makati nakatira because of work. So, nakikita ko na lang sa stories, nagpa-party sila, ako nagtatrabaho. So, yun yung mga usual FOMO. Especially yung work mo before, like weekends nag-work ka rin. Tapos sila, Friday, ganyan. Okay. Number 2, cons is, na-experience ko rin na magtampo sa akin yung mga close sa akin. Kasi, yung priorities ko, mag-iiba yung, feeling ko lang ako kasi nag-iba yung priorities ko nung nag-work ako So, may mga times na hindi na ako nakakasama nga. Na natanggal na yung FOMO. Pero, napalitan naman siya ng nag-work naman ako. Sila naman yung nagtampo, hindi na ako yung nagtampo. Yung mga friends ko naman yung mga nagtampo. Tapos ngayon na nag-work sila, naiintindihan na nila. Oo. Yun. Ano pa ba yung cons? Cons is,
siguro yung pangatlong cons is merong what if. May what if na, what if kaya buhay pa rin yung dad ko tapos nag-college ako. Kamusta kaya yung buhay ko that time? May kotse kayang binigay sa akin? Saan kaya ako magka-college? Okay, buti na lang. Hindi na. Baka napariwara na naman ako. Sige, balik tayo. So may cons na ganun. Yeah. Na what if. Ano pa bang cons? Did you feel that maaga kang tumanda? Di. Kung meron man akong pakiramdam na maaga ako tumanda in a positive way, in a sense of maaga akong may times na pakiramdam ko na outgrow ko yung mga kabatch ko, friends ko, not in a yabang way. Na outgrow na yung priorities, yung kaalaman sa buhay. So, ganun lang. Pero tumanda, hindi naman. Nag-BGC kami last week. Nag-BGC kami last week, nag-scooter pa nga kami. Gawain ba ng matanda yun? So, that's also something that I like about you. Even though you have so much experience already, something na napapansin ko is you still allow yourself to be childlike. Na parang, you allow yourself to, parang, alam mo yun, just, if papaka childlike ako, so be it. Parang ganun. Is that something that you do consciously? Is that something you do intentionally? Yeah, oo. Isa sa masasabi kong strength ko, as a motivational joke, isa sa masasabi kong strength ko is, kaya kong itap yung pinaka deeper mature Melo na major focus, trabaho, ganyan. At the same time, kaya ko rin itap yung pinaka immature na Melo, pinaka childish na Melo. Masasabi ko siyang strength kasi yeah. Basta masasabi kong strength ko siya. Okay. Kaya kong... Bakit sa tingin mo importante na you continue to have that childlike attitude? Or may side ka na, very childlike or very immature, sabi mo nga. Hindi ko alam kung importante ba siya. Hindi ko alam kung okay ba siya sa ibang tao. But sa akin, importante siya kasi... Siguro yun yung bawi ko sa maaga kong pagkalulong sa trabaho. Yun yung bawi ko sa sarili ko. Parang ang daming times na mapapasabi na lang ako ng, uy, deserve ko naman to. Which is, deserve ko naman siguro to. Deserve mo naman. Siguro. So siguro yun nga, binabawi ko lang sa sa inner child Melo. Yeah. Yeah, sure. No, I believe as well that it's very important na parang I honestly think na even me as someone na medyo na-addict din sa trabaho, it's so important to keep that childlike attitude. Well, syempre kasi parang kung maisip mo, parang wala namang tao na figure out niya na yung buhay. Walang tao na alam mo yun, na matanda na talaga. Parang maturity, it's not even based on age. Like, it's based on wisdom, it's based on experience. But something that I like is, I think a lot of my successes can be attributed dun sa, I was very childlike very curious, very makulit sa universe, na talagang pag may gusto ko, ina-ask ko talaga sa universe. So, and like, hindi naman kasi point din ng buhay is to just be serious and alam mo yun, it's nice to like enjoy. Maybe nag-iiba lang talaga yung definition ng enjoyment. Siguro noon it was like partying, getting wasted for me, but now it's more of like barbecue and wine and conversation. So, but it's still having fun.
And ang importante kasi doon is you allow yourself to just enjoy the things that you want to enjoy. Diba? So, you after, of course, going through college, or not going through college, and going to work at a very early age, um, for sure there are a lot of like lessons and wisdom that comes from it. But then now you are working in a creative agency. You're now focused on becoming a content creator. Yeah. What do you enjoy most about it? Una, okay. I think di ko pa rin nasasagot yung tanong mo na bakit ngayon natatawag ko na yung sarili kong content creator. Kasi nga, before, parang may block sa akin if gusto ko bang i-pursue yung content creation or hindi. Kasi ito yung alam ko lang na path sales, ito ganyan. Which is I love sales. Ako, dami ko natutunan sa sales. Yeah. Pero, sa puso ko talaga parang may what if siya na paano kapag yung kinikita ko sa sales, kinikita ko sa pagiging content creator. So nga, nakwento ko na kung paano ko na-pursue yung content ko ngayon, na nagpapapush sa akin. So, ngayon, kaya masasabi ko na I'm a content creator. Okay, so right now, kaya sobrang confident ko na yun, open ko na to say I'm a content creator kasi most of the time or maraming oras ko ang nabibigay ko sa paggawa ko ng content. And ang dami ring blessings ngayon because of content creation. Na masasabi ko nabantayan yung sa sales. Kasi sorry, hindi kasi ako nahiya kasi ako pag kinukwento ko yan eh. No, I mean, financial impact. I think that's something that I'm also advocating for. I mean, alam mo to, kaya rin binudol kita na gumawa ng content. It's because malaki talaga ang kitaan sa content creation. Yeah. And nagbabayad naman po kami ng tax, don't worry. Yes. But point in case is just like I think what I love about content creation, aside from the other jobs that I went through, is that this one it allows me to just express myself fully and get paid for it. Right? It's so weird na parang kaya nga, ako lang, gagawin ko lang to, and then kikita na ako. Right? So yes, meron po talagang good financial impact ang content creation. But not for everyone. Ikaw, tingin mo? Feeling ko content creation is not for everyone. Just like any other industry, career, not for everyone. But everyone can try content creation. Why? Or you can hire us for you to be a content creator. Bakit? Bakit mo nasabi? Kasi ang dami ko bago pa ako maging lambing melo, ang dami ko nang tinuruan gumawa ng content. And sa kanila na rin nagsabi, not for me. So, ano yung mga common na dahilan? Bakit sinasabi nilang hindi sila for content creation? Kasi for me, ang ever since lang na hawak ko sa paggawa ng content is consistency. Mag-post ka lang everyday. Once a day. Hindi kailangan super engrande, super edited. Basta subukan mo lang muna everyday. Ako kasi, never naman may nag-push sa akin na mag-post everyday. Parang naturally, excited ako, happy ako mag-post everyday ng content. Naging twice a day pa nga eh. But sa iba, sobrang trabaho sa kanila nung content na mag-post everyday. Parang yun yung isa sa mga common problem. Parang hindi nila kaya mag-consistent. Wala silang oras? Walang oras. Hirap gumawa ng content. Ano naman yung nakikita mo sa mga taong pwede maging content creator?
pag pwede maging content creator, ano yung nakikita ko sa tao? Aside Na from sign parang, pwede aside maging from content creator ito. masipag sila, Oo. 'di ba? Meron silang natural um, iba-iba eh. Merong for entertainment. Okay. Yung natural na funny lang. I think, yun yung mga taong, may mga nasabihan na akong friends ko na ganun eh. Gusto mo Nakakatawa mag-content? sila. Oo, nakakatawa So, sila. very Gusto entertaining. mo mag-content? Gusto mo ilabas yan sa content? Pwede. Meron pa mga talented na tao. Parang may friend din ako, magaling lang siya mag-drawing. Sabi ko pa nga sa kanya, bro, gusto mo tulungan kita gumawa ng content. Basta, kapag may nag-ask for promotion, ganyan, hati tayo. Ganun. Kasi, sobrang galing niya mag-drawing. Siya yung nagdo-drawing dati sa school namin na tropa ko ngayon. Dinodrawing niya yung teacher kapag bored siya. Ganun. Talented. Kapag very knowledgeable, Mhm. magaling magkwento sa inuman, bro, pwede ka mag-content. Okay. Basta, minsan kasi hindi ko siya masabi based sa kung anong skills, Yeah. kung anong ganyan. Minsan, parang, nararamdaman ko lang, parang, I feel it, parang, pakiramdam ko, pwede. Yeah. I love that. I think those are very clear signs as well na possible kang maging content creator kahit na anong content pa yan. So kung nakakatawa ka, Mhm. naturally talented ka, marunong ka mag-drawing, kumanta, sumayaw, mag-acting, or bangka ka sa inuman, pwede kang maging content creator. Mhm. Magaling ka magkwento kasi storytelling lang din naman ng content creator. Si Melo Aguilar, saan siya magaling? Sa lambing. Si Melo Aguilar, okay, sige. Try ko na magyabang kasi talaga, off the cam, dun kaya ko magyabang. Pero on the cam, di ko alam ba't naiya ako magyabang. Sa mga content ko, naging musician na ako. Nagigitara ako, kumakanta ako. Nagpi-play ako iba't ibang instruments, drums, mga strings na instrument. Kaya ko din mag-drawing, but not to the level na panglaban. Hindi Okay. naman. Pero kaya ko mag-drawing. Kaya ko mag-doodle, ganyan. Kaya ko rin magturo. Kaya ko magturo something educational na something na very passionate ako. Pang-apat, kaya ko mang-inspire ng tao. That's it. Magpatawa, no. Hindi talaga. Hindi talaga, bro. Not for me. Hindi talaga. Okay. That's very clear. But yeah, I guess pwede ka rin talaga maging content creator. Oh, Feeling ko. really? Yeah, I think may chance kang maging content creator. And anyways, maybe there are people who are listening right now who wants to get into content creation. Mm. Pero maybe may parang pumipigil pa sa kanila. Like, any advice for them? Advice gusto mag-content pero nag-hold back. Yeah. Ang tanging advice ko lang is the perfect time to start content creation is yesterday. Uy, parang hindi. So, tapos na. Wala nang pag-asa. Dito lang. Yesterday. So, ano pang hinihintay mo? Hindi, more on just show up. Una, wag mong i-compare yung sarili mo muna sa ibang tao. Kasi minsan healthy mag-compare eh. Feeling ko lang parang minsan healthy mag-compare. Pero feeling ko kung nagsisimula ka, tapos i-compare mo yung sarili mo sa nakagawa na ng 500 contents, parang lugi ka naman dun. So, yan. Number 2, hindi mo kailangan ng magandang gamit para magsimula, magbigay ng value sa mga tao. Kung ano yung meron ka, pwede na yan. Ang laging first step ay magsimula. Number 3, ano yung una ko? Show up. Parehas lang yun eh. Show up. Show And then, up. hindi mahalaga yung hindi mahalaga equipments. yung equipments.
Last number 3 pinaka-favorite ko is have fun. Yeah. Feeling ko ang daming tao, feeling ko ito yung number 1 na mali nila sa content creation. Kaya Mhm. hindi nagiging consistent, kaya nadidrain, kaya nawawala sa dating gumagawa ng content, biglang nawawala na. Kasi nawawala na yung fun sa paggawa ng content. Na yun lang din yung binalik ko sa paggawa ko ng content. Kasi maganda yung maganda yung engagement ko, performance ko nung educational content ako. Pero nawawala yung fun, nawawala yung pagmamahal sa paggawa ng content. So unti-unti kung tinuloy-tuloy ko 'yon, naggawin yung hindi ko naman talaga personal choice na content at hindi super natural sa akin. Baka dumating din sa point na wala nang Melo Aguilar na nagko-content ngayon. So, ayun, have fun. Yes. All right. So there you have it. Number 1, just show up. Number 2, start with whatever equipment that you have. Di mahalaga kung wala ka pang Sony A7 IV. Yan na yan yung sinabi ko, okay? And then number 3 is to have fun. Yep. Like really enjoy the process kasi if you just see this as work, medyo mababurnout ka, di ka rin tatagal. And I can resonate with all of those 3 things kasi for me, it was just being consistent every day, just posting it. I started with an iPhone 8 Plus that got me to 1 million followers. And then I... A flex yun? No. I was just stating facts. No. I'm just stating facts, bro. And then I have fun. Yung last part, medyo nawala sa akin yun. Kaya medyo tinamad ako last year. Kasi it wasn't fun for me anymore. Like, gusto ng mga tao, malungkot pa din ako. But hindi na naman ako malungkot eh. So, nahirapan ako. It wasn't fun for me. But now I'm kind of like, getting back into it. And I'm having so much fun here. The podcast is back. Creating content online. Joas Brothers is also live. Bro, congrats pala sa Thank you. And congrats to you too with all the success that you have with your content. Very, very proud of you. So happy to be a part of the, those people that kind of pushed you into this kind of direction with, of course, ginagawa mo na naman to. Magaling ka naman na talaga dito. But I can, pride ko rin talaga yan. I'm very just proud to say that, sabi ko sa'yo magpatawa ka lang talaga. Tas, you did it and now you're having so much fun and you're seeing so much success. And I know na sobrang dami pang blessings na paparating because you're just, you're who you are and you're working so hard for it. So, congratulations in advance, brother. Yan. So, do you have anything else to say? Last message to the nananawagan audience po natin. ako sa mga tao dyan. Nag-guest na ako sa podcast, ni Small Talk Podcast. Wala pa rin lambing. Hindi, joke lang. Ako, gusto ko lang sabihin, gusto ko lang mag-thank you. Thank you so much for your invitation. Alam ko, anytime, kumbaga, lagi tayo magkasama. Pero yung ma-invite mo, sobrang happy ako. Yun lang. Yeah. Yun lang. Guys, I'll link Melo's accounts down below. You can check them out para makita nyo kung ano mga trip niya sa content. But also follow Co-Create because we're teaching a lot of people how to create content online basically. And me and Melo is leading that as well. So, but thank you so much. If you like this, give it a thumbs up, like, subscribe para tuloy-tuloy ko pa rin gawin to. But thank you so much for still listening to this podcast. And thank you so much for coming to the show. I really appreciate you. Type shit.